Nabalitaan niyo po ba yung yayaman tayo and investment scam? I'm aware. Yung cursor niya, lupa ka lang mag-isa. Pinuntahan nila Roldan at Jacob si Samuel sa opisina niya, kaya agad niyang tinago yung papel at sinara niya yung laptop na agad tinanong ni Roldan kung kumusta ang lahat ng ginagawa niya, na agad sinabihan ni Samuel na ayos ang lahat, kaya giniit ni Jacob na kung ano man yung ginagawa niya ay ipagpatuloy lang niya, kaya mas nagduda si Samuel sa magkapatid. Habang sinabihan naman si Enzo ng kaibigan niya na naaawa siya sa papa niya dahil laging nakatulala na pati sa kanya ay nahihiya na din at pati sa sarili niya dahil sa isang iglap ay nawala lahat ng pera nila, pati yung pang-tuition niya sa college na nagkaroon na din sila ng utang sa bangko, kaya inabutan ni Enzo ng 1K pero tumanggi ang kaibigan niya. Sabay sinaad niyang okay lang siya at nakakahiya sa binata, pero pinilit ni Enzo dahil kapag siya ang may kailangan ay andoon ang kaibigan niya. Sinaad ng kanyang kaibigan na may napanood siya na video ni Arisa na anak ni Mike Trinidad na mismo sa coffee shop nila nagtratrabaho, na walang kaalam-alam si Arisa na sila Enzo ang owner ng cafe na pinagtratrabahuan niya, nang akala niya ay kapareho niyang staff si Enzo. Giniit pa ng kaibigan ni Enzo na hindi niya alam ang gagawin niya kapag nakita niya ang pamilya nila, lalo na sa ginawa nila sa kanyang pamilya na pinagfiestahan lang ang pera nila. Pinaliwanag ni Enzo na katulad niya din siya dati na hinusgahan niya si Arisa, pero nakita niya na okay naman ang dalaga at naaawa siya dahil nadadamay siya sa tatay niya, kaya tinanong ng kaibigan niya kung naaawa lang siya kay Arisa dahil pareho sila ng tatay, kaya sinabihan ni Enzo na labas siya sa tatay niya. Nang nasa cafe naman si Arisa ay may bumili sa kanya kung saan sinabihan siyang napanood niya yung video niya na nag-viral, kaya na-inspire siya sa kwento ng buhay ng dalaga. Pumunta naman si Luke sa counter nang saktong nagpupuna si Arisa na agad niyang kinuha yung tip jar, sabay sinabihan niya ang dalaga na puno na yung tip jar kaya kailangan na nilang palitan. Sinabihan ni Arisa na kumuha lang ito, sabay papunta na sana sa stockroom nang harangan ni Luke at nagpasalamat ang binata dahil sa sandaling nasa cafe na siya ay doon lang napupuno yung tip jar at malaki na yung mga sales nila. Habang papauwi na si Samuel ay nagkabanggaan na naman sila ni Agnes na agad niyang sinalo dahil na out of balance ito, na agad namang umiwas si Agnes, kaya tinanong ni Samuel kung okay lang siya. Sabay humingi ng sorry na agad sinabihan ni Agnes na okay lang siya, nang akala niya ay yayakapin siya ulit. Sakto namang dumating si Johnny na agad niyang inakbayan ng asawa niya at agad namang tinanong ni Agnes kung anong ginagawa niya doon at kung papaano siya nagka-access sa building, na agad pinakita ni Johnny yung police license niya kaya siya nakapasok sa loob. Tinanong ni Johnny si Samuel kung siya ang naka-schedule sa kanyang asawa, na kung siya na naman ang nilalandi ni Agnes, kaya sinubukang sitayin ni Agnes ang asawa niya pero hindi ito nagpaawat. Nagsorry naman si Agnes kay Samuel sa inasal ni Johnny, na agad sinabihan ni Samuel na wala siyang kailangang ipag-alala dahil magkatrabaho lang sila ng kanyang asawa, na agad namang sinumbat ni Johnny na papaano siya maniniwala sa kanya, lalo't scammer ito, kaya nagtimpi na lang si Samuel para hindi sila magkainitan. Habang nasa cafe si Arisa ay nilapitan ni Enzo na agad niyang sinabihan ang dalaga na nabasa niya yung mga comments sa viral video niya, na agree ito, kaya agad namang tinanong ng dalaga kung saan ito nag-a-agree, kung sa mga nagbabash o sa mga papuri. Agad namang sinabihan ni Enzo na sa mga nag-agree sa kanya, sabay sinaad niyang naniniwala siyang wala siyang kinalaman sa mga pinaggagawa niyang tatay niya. Sabay sinabihan ng binata na ihatid na niya ito, pero nanindigan naman si Arisa na kaya na niya. Pumunta ulit si Samuel sa mga kaibigan niya na agad niyang sinabihan na hindi niya ginalaw yung mouse pero kusang gumalaw yung cursor ng laptop niya, kaya tinanong niya si Ismael kung posible yun. Pinaliwanag ni Ismael na posible dahil kung company issue yung laptop niya ay may itinanim na silang agent bago pa iabot sa kanya yung laptop, na hindi yun basta-basta virus kundi system level, at hindi niya makikita sa task manager dahil nagra-round lahat sa background at kaya niyang buksan yung webcam niya at kaya niyang i-mirror yung laptop ng screen pero kaya din niyang tanggalin. Pero sinabihan ni Samuel na hindi na kailangan dahil makakahalata kung sino man ang may gawa.
Sa pag-uwi ni Samuel ay binuksan niya ulit yung account kung saan nakita ni Arisa yung crypto account ng kanyang ama na hindi niya inaasahan na may ganong kalaking halaga. Habang sa pagbabalik naman ni Leia Ramirez sa Pilipinas kung saan makikilala na niya si Samuel sa mismong Oriental Ridge Estate na mismong kumpanya ng kanilang pamilya. Ano ang role ni Leia sa buhay ni Samuel? At siya na kaya ang makakatulong sa kanya para patunayang inosente ang tatay niya at para maitama ang mga iligal na ginagawa nila Roldan at Jacob. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.